Real ese. Yan ang aking agaan. Kanin na may kape. Imbes na pandesal, ay hindi ako makatakbo dahil lang sa aking tuhod na hindi ko na-expect na ganun pala. Ayokong ano naman na huwag na ito basta ang aking tuhod ay yan, hindi ako makatakbo sa bakery. Then, ito, may manok. Itong manok na to, bali, adobo yan eh. Bigyan ng anak ko eh. Ang ginawa ko, bali dalawa kami dito sa bahay. Yung alaga akong aso. Pagkain ng aso tsaka pagkain namin ay isa kasi malinis naman eh. Dahil ang aso ay kailangan rin siyempre kakain ng pagkain na malinis. Hindi porket hayop. Ganun na lang ang ipakakain. Kahit simpleng pagkain. Kailangan din malinis-linis. No? Then ito, meron akong luyang dilaw. Kapalitan ng apo. Yan, medyo hindi na panat na pero pwede pa rin ilaga. Bali pinakati. Hindi ko na naisip na magsangag o ano pa man. Ng pit-pit ng bawang para sa masarap na sinangag. Tapos yung adobo, patutuyuin. Hindi ko na ginawa yung mga gayang bagay-bagay. Lalo na kung may mararamdaman ko talaga na kakaiba sa katawan kasi hindi pwede talaga. Tsaka ito, galing-galing na sana yung yung tuhod ko. Ay natukso ako dito sa bagong. Alam mo, ginawa ko, konti lang. Biglang umatake yung sakit ng tuhod ko. Ibang klase. Hindi pala ang sakit pala. Meron talagang biglaan na umaatak. Kala mo okay kayong pala. Biglang attack, ganyan. Kaya pala may mga inaatake biglaan sa puso. Kailangan talaga na meron tayong yung concern tayo tungkol sa health natin. Wala akong iniinom na maintenance na gamot wala. Kasi talaga hindi ko sinanay yung yung sarili ko sa mga synthetic drugs. Pero may time na meron isa-isa meron ba. Pero yung sinasabi na maintenance, hindi ko na ginawa. Hindi ko kasi dati rin ako nag-metformin ako. Bali, isang box ang ibinigay ni doktora. Para sa maintenance. Pero yung iba talaga, ibinahagi ko rin na. Kaso nga pala, metformin o pa mong gamot. Meron palang sa natin, sa mga organs ng katawan natin. May mga side effects pala. Kasi ang synthetic drugs, ang gagawin lang naman yan eh. Oo, kaya kaya lang, paulit-ulit rin naman eh. Sabihin lang sa'yo ng gabi. Hindi naman sabihin lang sa'yo.
hello, sakit, ganun lang naman eh. Hindi na inom mo na. Mga ilang ano na naman, babalik rin. Nag-hello lang. Eh kung panay ganun, kaya kailangan nagawa rin tayo ng kaparaanan na hindi naman tayo kailangan na umasa lang sa gamot. Kailangan, ano, meron tayo talagang sinasabi na regular exercise ba? Yung lahat, yung mga kahit simpleng bagay, hindi naman kailangan gumastos eh. Ano ka lang eh. Simpleng kaparaanan, yung walking. Pero kahit dito sa loob ng bahay, pwede ka na mag-walking. Lalo na yung mga senior citizen. Hindi mo naman kailangan na mag-walking pa sa labas eh. Kasi hindi mo rin masasabi yung ano ng sasakyan na masasalubong mo o ano pa man. Eh, kailangan rin na mag-iingat tayo sa mga bagay-bagay. Napakasarap ang pasensya na hindi ko talaga mapakita ang aking sarili dahil ganito talaga may rin ako. May social inferiority complex rin. Yan ang ano ko sa buhay ko. Um, Lalo na wala naman na pakikita kasi talagang ang mukha ko hindi man ako nagsuklay o ano pa man. Ngayon talagang ano ang behavior ko sa umaga hindi talaga. Siyempre may time na yung magsusuklay, may time na hindi talaga nagsusuklay. Pero ano, masarap naman ang ano ko. Masaya ako sa ganung naging ugali ko talaga. Naging ano ko na sa personalidad ko. Basta ang importante, hindi ako nag-aaryarbiyado sa kapwa ko. Kailangan po, ingatan natin ang buhay na ibinigay ng Diyos. Kasi ang ano talaga, ang pagkakasakit ay gawa na rin po ng tao. Kasi ang lifespan po talaga ano po sa Biblia, sa Genesis chapter 6 verse 3 o basta baybayin niyo po yung Genesis chapter 6 na ang ano po talaga ang lifespan po ng tao ay 120 years ang lifespan ng tao. Ang mga magulang ko hindi nakarating sa ganyang edad. Kaya malungkot po talaga na hindi mo akalain na lahat po talaga hantong sa kamatayan. Kaya lang, kailangan po iingatan po natin yung sarili natin para maging ay enjoy. Then, ang nanay ko namatay ng 79. Hindi ko akalain na gano'n. 79 ang ano po, abot sa ang tatay ko rin, mga rin, line of 70. Ang kuya ko, 59 years old, namatay. Ang kapatid ko, 57 years old. Kumbaga, may mga naman po kasi, may naging rin po sa nagkaroon rin po sila ng sa sarili, yung paninigarilyo po ba yan. Yung kong kuya ko, sinusugarilyo. Tatay ko naman rin, uminom rin
ng alak. Pero hindi naman po yung umiinom po siya ng alak na nasa labas. Hindi po siya rin. Sa sarili niya rin po. Ganun po. Kasi hindi po masama minom ng alak. Kaya lang, huwag naman po sumobra kasi syempre. Ah, ang mother ko naman, namatay ng sa colon cancer rin po. May din po siya sa mga masasarap na pagkain. Pero, ganun talaga. Kaya lang, maganda sana ang tao ay umabot sa 120 years na pinapangako ng God. Ay, hindi, inaano ko lang po, ina-open ko lang po yung nasa ko, sa loob, na mahirap talaga po ang walang magulang. Hindi po yung kaya mahirap ang walang magulang, hindi po yung tungkol sa mga bagay na sustento. Maano sila, mabait, kaya lang, iba po talaga yung kumpleto yung magulang. Mamimiss mo talaga, kaya ang napakalungkot. Hindi po maiwasan, hindi po sila maalala. Tapos, dalawa kong kapatid na lalaki, panganay at pang-apat, sumunod sa akin. Nag-resentis sila. Kaya, ang ano ko na lang po, magmaalam tayong lahat dito sa mundo. Mag-obey tayo kay God. Kasi hindi natin masasabi ang buhay natin. Hindi po, wala na po sana hindi